Ganon katigas ang ulo niya sa DLTV. Sobrang tigas ng ulo niyo. Sobra. Sir naman, anak ng dagat, sabi pa nga nila. Imbis na magmula ko yun na lang, Englishin mo lang anak ng dagat. Okay. Yung bus ninyo na nawala ng brake, nagbibiyahe pa rin ngayon. Buti pa nga yung bus ninyo, after na makabangga, makasira, na makarinderya, kumikita na agad. Samantalang itong dinisgrasya ninyo, pobre, buwan, walang kita. DLTV, nandito yung DLTV? DLTV. Yes, Your Honor. You're from DLTV? Okay. Binayaran nyo na yung nagreklamo sa amin? Your Honor, for Jacqueline Ito pala, tumataas ka. Akala ko ikaw sa DLTV, no? Hindi po. Later na lang, sir. Ito muna sa DLTV. Unahin ko Sige. first things first. Your Honor, sorry. DLTV. Attorney Michael Mangao po from DLTV. For Jacqueline Fernandez's claims, Your Honor, we will pay her on her terms, Your Honor. Okay, bakit kasi kinakailangan pang masinado bago nyo babayaran? Pinaikot-ikot nyo yung pobre for so many months na lugi sa kanyang negosyo kasi doon sa hindi pa nakakaalam, itong isang DLTV bus na wala ng preno, binangga niya, imbis na, okay lang naman ako doon, imbis na ihulog niya sa bangin o ibangga niya kung saan, binangga na lang niya doon sa karinderya, buti na lang at walang tao doon sa karinderya at that time. Itong may-ari ng karinderya, nawala ng hanap buhay, nawala ng pambayad sa mga trabahador niya doon. At ang masakit noon, habang wala siyang hanap buhay dahil sira-sira yung kanyang karinderya, yung bus niya tuloy-tuloy pa rin sa pagbibiyahe, kumikita. At nung pupuntahan niya yung kumpanya ninyo para humingi ng tulong sa Tanyos, pinagtataguan ninyo. Attorney, pinaharap sa inyong attorney. Pinaikot-ikot. Sinabihan na sige, bigyan mo kami ng quotation. Nabigay siya ng quotation. Inikot-ikot na naman. Nakipag-agree kayo na wag nang magdemanda, wag nang ikulong yung driver, babayaran nyo basta pumirma ng areglo. Ginawa ng pobre. Pinaikot-ikot yun. Pumunta sa amin. Tinawagan namin kayo. Binabagsakan nyo kami ng telepono. Now, we're here. Kung hindi pa siguro tayo nagsenado, hindi nyo kami sisiputin. Ganon katigas ang ulo niyan sa DLTV. Sobrang tigas ng ulo nyo. Sobra. Ngayon kung sino-sino tatawagan nyo para awatin ako. Heck no. Don't do that. Di ba? Yes, Your Honor. Kayo yung may pudpud na gulong. LTO. Siya yun. Pudpud na gulong. Na may pako pa yung gulong. O, bibiyahin nyo. Now, insurance. May insurance yung bus, yes or no? Yes, Your Honor. Kung meron, bakit pinatagal yung pinaikot-ikot? Your Honor. Kasi all you need to do kung may insurance, o ma'am, nabangga namin yung kalendarya, may tatawag sa inyo insurance adjuster. Wala eh. Ilang buwan inabot. So that means may walang insurance. Meron? Yes, Your Honor. Ano kasi insurance meron? Your Honor, our insurance is limited to third persons, meaning it is limited to injuries, Your Honor. Injuries? Yes, Your Honor. Damage to properties. Third party damage to properties. Wala? Wala, Your Honor. Well then, dapat meron LTFRB. LTFRB. Your Honor, regarding po sa third party liability sa LTO po yun, Your Honor. Sa amin LTO. po sa LTFRB po ang nire-require naman po namin yung passenger insurance. Nasa yung LTO dito? Okay. Well then, dapat meron damage to property. Di ba? Your Honor, may I just So kung wala kayo, yes. then I will require LTO na yung TPL, that's TPL, di ba? Third party liability kung tawagin. Alam ko yung TPL na yun, maraming racket dyan eh. Maraming racket dyan. Gusto ko sa TPL kasama yung damage to property. Hindi lamang doon sa person. So kaya pala, nagpasikot-sikot kayo. Your Honor, let me just explain what happened with that. Mrs. Fernandez came to us on a holiday, so there was no personnel, Your Honor, to assist her. Now, when it comes to giving assistance,
we always do that, Your Honor, to claimants who have the right to because of the damage that we have done. Sir naman, anak Eh. ng dagat, sabi pa nga nila. Mm, Imbis na magmura ko yun na lang, Englishin mo lang yung anak ng dagat. okay. Sir, yung complainant nagpabalik-balik sa inyo Mm, kung sino-sino na kinausap, pinagpapasapasan parang bola, mm, pinaikot-ikot na parang trompo. Mm. Kaya nga pumunta na sa akin, bumiyahe pa ng malayong lugar, pumunta sa akin. Usually, yung mga pupunta sa programa ko, they Mm. come to me as a last recourse. mm. Ako na yung pinakahuling pag-asa nila. Dahil kung pinagbigyan nyo agad siya at kinausap nyo agad siya, hindi na pupunta sa programa ko yun. Lahat na pupunta sa programa ko, yun yung parang wala ng pag-asa. Oh. Sana, pag ganun, ayusin nyo na agad. Huwag Yes, nyo na Your pahirapan. Honor. We always have Dahil may this. itong pobre na para hindi na magdemanda, para makipag-areglo na. Para yung bus hindi na impound. Yung bus ninyo na nawala ng brake, nagbibiyay pa rin ngayon. Yung ba'y pina-inspect nyo muna? Yes, Your Honor. We have had it done in maintenance, Your O kaya Honor. nga, buti pa nga yung bus ninyo, after na makabangga, makasira ng karinderya, kumikita na agad. Samantalang itong dinisgrasya ninyo, pobre, buwan, walang kita. Abono siya doon sa kanyang trabador. Kawawa naman. Talagang kinawawa nyo itong mayari ng karinderya. Kinawawa nyo talaga. Diba? So mamaya pag nandito yung LTO, I will require LTO na itong mga TPL na ito, wag na papasukin sa LTO. Probably no, yung mga mayan ng TPL na ito, baka mga taga-LTO rin eh. Baka mga kamag-anak, dyan lang sa garaheng opisina, naglagay ng typewriter at TPL ka na. Company. Yes, sir, Mr. Balbuena. Sana Mr. Chair, lahat nung sa jeepney, marami sa amin yung mga hindi na registered ang mga PUJs. Pero gusto namin bumiyahe at bumibiyahe kami. Nakikiusap din ang Chamber of Commerce dahil nga kung tatanggalin at hindi na irirehistro itong mga jeepney namin. Dahil naglabas po ng memorandum circular ang LTFRB na kaming mga hindi nakapag-consolidate, Mr. Chair, hindi na kami bibiyahe. Hindi na rin kami makakapagparehistro. Hindi, pinapabiyahe Pero ka na. hindi nila kami binibigyan ng confirmation ng LTFRB at LTO, hindi kami nire-registered pagka wala pong confirmation galing sa LTFRB. Iniipit kami pero kung tatanggalin mo itong 50,000, 50,000 na hindi nag-consolidate, Mr. Chair, wala nang masasakyan ng taong bayan. Ang Philippine Chamber of Commerce na ang lumapit sa amin na huwag kaming tumigil sa pagbiyahe. Suspended din natin muna yan, Mr. Balbuena. Am I right? Saan ba LTFRB? Hindi po kami nire-rehistro, Mr. Chair. Hindi kami binibigyan ng confirmation. LTO? Mr. Chair, we cannot register if there's no confirmation. As Mr. Balbuena say, kung may confirmation from LTFRB, i-register po namin yun. Kasi Mr. Chair, ang guidelines na inilabas ng LTFRB, hindi kami pwedeng bigyan ng confirmation kung hindi kami magko-consolidate. Yun po ang sinasabi nila. Pero diba, pinapayagan suspended din mo nila ng kami. consolidation? Pinapayagan kaming magbiyahe dahil sa kakulangan ng public Yes. transportation. Yes. Pinapakinabangan tayo, nagsiservisyo tayo sa taong bayan, pero ginigipit pa rin kami, Mr. Chair. Saan kami pupunta? Diba, Kasi kailangan tayo ng taong bayan. Yusek Ortega, di ba suspended muna yon? Kasi yung sa kulang sa sasakyan, hindi pa naman talaga nabuo yung programang inilaan doon, yung guidelines para tuluyan ng buo yung modernization program na yon. At the moment po, yung sa consolidation, tapos na nga po yung proseso regarding sa consolidation. So at the moment po, kasi narinig ko po, no, pasensya na po, lumabas lang ako, narinig ko po yung sinasabi na pagkukulang. Precisely po, yun po yung objective ng LTFRB to know kung kulang yung sasakyan sa mga ruta para malaman natin kung dadagdagan or kung sobra. At the moment po, normal po ang pagtakbo natin ngayon sa mga kalsada as reported by different regional directors po ng LTFRB. Ngunit kung meron pong lugar na kulang, meron po silang solusyon which is to allow certain consolidated para
mag-apply po or rather magka-special permit on certain routes. But ang masasabi ko po, and with due respect sa mga kasama natin dito, is ang takbo po sa kalye ngayon is normal at wala po kami nakikita yung sinasaad. Yun po nga sa Napagkukulang pag-assign po. sa mga rota. Naayos na rin po yun? Yung route Ay, yes, rationalization? salamat po, no? Yung route rationalization po ay 2 taong programa po to between LGU, DOTR at LTFRB po para malaman po eksakto kung ilan ang tamang sasakyan po sa bawat ruta. Magdadagdag or magbabawas. After consolidation po, ito po yung ginagawa po natin ngayon. Okay. So, mamaya na muna, sir. Doon muna sa ano, niyo ako, nilito niyo po ako, sir. Doon muna sa ano, first things disclosure. TPL. Tulad nitong sa DLTV, nakadisgrasya, nakabangga ng karinderya. Eh doon pala sa TPL na binibili dyan sa tabi-tabi sa LTO, pang ano lang tao lang daw, injury sa tao. Pero kapag damage to property, hindi raw cover. Paano yan? Opo. Mr. Chair, yung kung ano yung coverage ng isang PPL is nakadepende lang po kami dun sa Insurance Commission kung ano po yung coverage na binili ng isang registered owner. Do not allow these people na nagtitin ng TPL na wala yung coverage doon na damage to property, yung dental insurance commission. Then nanduloko itong mga taga may-ari ng TPL. Opo. Ngayon, make it a requirement na kasama sa coverage yung damage to property. We'll coordinate with the Insurance Commission, Mr. Chair. Di ba? Kaya pala may mga ambulansya, mga sasakyan na nakabangga ng kotse, walang pambayad. Walang pambayad. So useless tong TPL na ito. So kung yung isang bus nakabangga ng kotse, warak yung kotse at walang nasaktan doon sa loob ng kotse, hindi babayaran. Damage to property. Ayun yun, no? O ano ba, nasira yung kotse, wala ni babayaran. O nasira yung karinderya. Nasira yung bahay. Yan nangyari, di ba sabi mo, attorney? Manggaw. Yes, Your Honor. Oh. It would usually take us 1.5 months to settle property damages, Your Honor, because we have to also balance it out with our accounts. So paano to, Attorney Greg? We'll coordinate with the Insurance Commission, Mr. Chair, to increase yung coverage po ng TPL to include damage to properties. Exactly. So, yan na yung mga problemang nagsusulputan sa programa ko na yung bus na nakabangga ng kotse, nakabangga ng